is to the Father. Yun bang Father, yun din ang Son. Sa kanya siguro, pareho lang yun. Pero wala yun eh. Wala nun. Di ba kapatid na Michael? Ayun. Puntahan natin si Wallace. Si Wallace, ginawa niyang kakampi. Dinala namin si Wallace. Kung si Wallace ang tatanungin natin, yung bang tunay na Diyos dyan? Ha? Sa anak ba, kapatid na Lindon? Oh, ito sabi ni Wallace. Ito, hindi na binasa kanina. Ayan. Many scholars see Otios rather than Christos is the antecedent, even though Christos is closer. Yun ikang tunay na Diyos dyan, yung God, true God. Sabi ni Wallace, tumutukoy kanino? Sa Ama. Kahit na dyan, sa talatang yan, sa kanyang anak na si Kristo. Malapit kasi yung pangalang Kristo sa ito ang tunay na Diyos. Kaya akala niya, yung Kristo, yun ang antecedent. Yun ang tinitingnan niya kanina pa. Sabi ni Wallace, many scholars, hindi yung Kristos, kundi ang Diyos, Ama. Ay tinago yan. Di puntahan na natin yung sinasabi ni Juan. Sino ba sumulat ng unang Juan? Di ba si Apostol Juan? Yun bang sinabi niya na naparito ang anak ng Diyos para bigyan tayo ng pagkaunawa, para makilala natin kung sino ang tunay na Diyos? Ginawa ba ni Kristo yan? Natupad ba ni Kristo yung mission niya? Ipakilala sa atin kung sinong tunay na Diyos? Siyempre, isusulat ba niwan yan kung hindi ginawa ni Kristo? Ayan. Kaya ito, iniwas-iwasan na naman niya kanina. Di ba, kapatid na Amor? Ano sabi niya? Nung sinabi ni Kristong ikaw ay makilala nila na iisa, hindi raw talaga iisa yon. Kaya nagtanong tayo, pag sinabi bang iisa, mayroon bang iba? O wala. Sino yung iisa? Basa tayo. Sabi ni Kristo, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw, ano sabi? Ay makilala nila natin na iisang Diyos na tunay. Ilan? Ang sabi niya, ikaw. Sabi ba niya, pati ako. Tayong tatlo ng Espiritu Santo. Sorry, my friend. Sorry. Kaya lang, dinadagdagan mo kasi yung sinabi ni Kristo eh. Huwag mo lang daragdagan. Tama na yan. Tama yon. Sabi ni Kristo, ikaw ay makilala nila. Hindi sinabing pati ako. Ang ipinakilala ni Kristo, hindi siya kundi ang alin? Ang Ama. Sa kanila, si Kristo, siya ang Ama. Yung Ama, sa naron? Nasa langit. Hindi sinabi ni Kristo, Ama, nasa langit ka. May Ama rin nasa lupa. Ako yun. Hindi ganon. Ang pagpapakilala ni Kristo maliwanag. Ang sabi niya, luwalhatiin mo ang iyong anak. Sabi niya, ba't hindi tutulang si Kristo tunay na Diyos? Kaya nga sinasabi namin sa iyo,
hindi siya ang tunay na Diyos. Siya mismo may sabi, ang kilalanin mo, kaso ayaw mo eh. Ang dapat mong kilalanin, sabi niya, yung Ama ko, nasa langit yun. Yun, iisa. May maysa sa Ilocano, may Tongyamo sa Kapampangan. Oh. Iisa lang yun. Kanina, ang ginawa niyang, ang ginamit ng testigo para patunayan si Kristo Diyos, yung kaibigan niyang si Tomas na absent. Nang si Kristo dumating at magpakita. Ngayon, si Tomas ay apostol, akala niya ay kayang-kaya na niyang paniwalain kayo sa sinabi ni Tomas. Ano ho? Pero alam ba ninyo, kaya may diferensya yung sinabi ni Tomas na yon. Una, ginamit niya para patunayan, si Kristo ay tunay na Diyos. May sinabi ba si Tomas, Panginoon ko at tunay na Diyos ko? Meron ba sinabing gano'n? Wala. Kaya hindi pwedeng magamit eh. O granting na sinabi ni Tomas, Diyos ko. Tatanggapin na ba natin yun? Sabi ng mga apostol, nang makita nila si Kristo na lumalakad sa ibabaw ng dagat, sa Mateo 14:26, ang sabi nila, Muto! Si Kristo raw ano? Sinabi ng mga alagad dyan, naniniwala kay Seron? Baka mutuhin din sa dyan. Kaya hindi ko mo sinabi ng alagad, paniniwala na natin. Pero, tandaan po natin, mga kaibigan, si Tomas, wala sa panahong siya'y nangangaral. Kaya nga, tawag yan sa English, ano siya? Doubting Thomas, because he does not believe in the resurrection of Christ. Hindi niya kayang tanggapin yon. Kaya, kung siya sana naroon nang si Kristo magbigay ng message. Kasi alam niyo, may mensahe si Kristo. Bago siya umakyat sa langit, anong pinasasabi niya na ito po, ulitin ko, sinabi ko na kay Thompson yan, hindi ito narinig ni Tomas. Kaya nung magsalita sa Juan 20:28, nagulat, nagkamali tuloy. Ito sabi ni Kristo, 20:17. Ginamit niya 28. Bago dumating 28, may 17 pa. Mga kaibigan, sabi ni Kristo, huwag mo akong hipuin. Kausap niya si Maria. Sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit, pumaron ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila. Ano sasabihin? Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Si Kristo po, si Kristo po aakyat sa kanyang Diyos. Hindi siya yung Diyos na aakyat. Hindi na sinabing aakyat na ang inyong Diyos. Wala sinabing ganon. Wala nun. Kaya, ang sabi niya, aakyat ako sa aking Diyos. Kaya balik tayo sa Hebreo 1:8, pinipilit niya na yung Diyos, sinasabi ra doon sa anak, siya yung Diyos. Bakit naman ipipilit mo meron namang ibang salin na nagsabi, ang iyong Diyos. O yan.
ang iyong Diyos. May nakalagay sa Biblia. Oh. God is your